So, pwede na Utusan natin. mo naman ako para may masabi ko namang meron akong Ay, ganun po role. ba? Oo. Gusto nyo ng may role? meron, kahit konti. Sige, pakidala po ito doon Oo, sa kabila. Dito, tinutuhanan mo Ay, naman. dyan lang po. Huwag mo akong ganyanin, Tito Boy, ha? Marami kaming hugasin doon. Abay, masunurin akong estudyante. Ano ang pinakamaapoy na nagawa mo sa buhay? Hindi ako naniniwala sa mental block. You know, people would say, what do you do? I mean, you don't forget things that you're supposed to say. All you have to do is use your senses. Kasi ito, I'll do a shortcut. Hindi ako naniniwala na ang usapang politika should destroy family. Yes. Hindi ako naniniwala na ang pagkakaiba-iba ng ating opinion tungkol sa politika ay dapat sumira sa pagkakaibigan, pagiging magkapitbahay. More than just a chef. Alam mo, ang importante ngayon sa akin, I met a wonderful, beautiful human being. And most important of all, katulad ng aking ina na guro, what a brilliant teacher you are. Butter or margarine? Alak, ang hirap. Hello, Tito Boy! Hi, Chef Arvin. Welcome to my kitchen. Maraming salamat sa iyong pagpapatuloy sa amin dito. Nako, of course. And dahil na-fast talk mo na ako, mag-fast cook tayo. Sige. Mabilis lang to kasi nabulungan ako na ang paboritong pagkain mo daw ay... Ito, pasilip ko sa'yo, Tito Boy. Tama ba? Ay, oo, panalo yan. Di ba? Oo, Pero, oo. kasi kung ito lulutuin ko, dinuguan, aabutin tayo ng mga 2 to 3 hours. That's right. So, yung puto na lang ang gawin natin, Tito Boy, since ang binyan ay sikat na sikat sa puto. Yes. But ang puto... Alam mo kung Yes. paano nag-umpisa yan? Kung bakit sikat na sikat ang binyan sa puto? Ang sabi po, noong araw, so dito sa train station sa may San Vicente in Binyan, may mga nagtitinda ng puto. And pag ito na yung tren, titigil, sisigaw sila ng puto. And since di ba po, Binyan Station, puto, Binyan, doon daw po nagsimula yung popularity niyan. Ito yung, one of the most fascinating things about doing conversations ay hindi ka talaga alis. Halimbawa, sa kusina ni Chef Arvin na wala kang natututunan. Today, I learned kung bakit puto binyan. O, di ba? Di ba? You become richer. Yes. Pero ang sarap naman. Kinokontrol ko lang ang aking sarili. Initin natin. Ang sarap naman. Okay, so puto ngayon ang ating gagawin. Yes. Okay. Yan, niluto na yan. Niluto na po kanina. Binyan style dinuguan. Okay. So this is puto from scratch, Tito Boy. Okay. Meron ako ditong bigas na binabad namin overnight sa tubig. So mapapansin nyo, medyo moist siya. Okay. And then into this, lagyan natin ng gata. Ibe-blender. Kasi hindi na tayo pupunta sa palengke. Normally po kasi, di ba dadalhin mo yung galapong, papagiling mo sa palengke. So coconut milk, sugar. Alright. Gusto mo ba matamis or sakto lang? Sakto lang. Okay, lagay na natin lahat. And pampaalsa, this is baking powder and yeast. Totoo ba, Chef, na in baking, kailangan eksakto yung ingredients kung hindi po forma na tama? Yes. Unfortunately, hindi katulad sa pagluluto. Na pwedeng tansyahan. Yes, pwedeng tansya-tansya. Dito hindi po pwede. Kaya tama kang teacher. Because you have to be very exact. Yes, and you need to test it first. Tama. Kagaya nito, tinest namin ng kung ilang beses. Alright. Oo, parang hindi mapahiya pag may camera, Tito Boy. Hindi pwedeng, hindi na lang basta aalsa yung produkto. Okay. Oo. So, iba-blender po natin ito. Medyo maingay. Normally kasi yung iba, they use rice flour instead of the real. Pero iba pa rin yung lasa. Iba yung lasa. Mga 1 minute. Hahawak ako para masabi ko may participation ako. Oh, yes. Ang buhay mo, Tito Boy, meron ka bang mga times na sinubukan mong magluto? Oo. Flop. Ano po yun? Ano yung flop na yan? Lahat yata.
Dahil, I'm not making excuses. Yung aming lifestyle naman kasi, Yes. tumatakbo kami bawat oras. Mhm. Pero, parang pangarap ko talaga matuto. Sabi ko nga kahit 2-3 ulam lamang. Mhm. Oo, hindi ko pa nagagawa, but I'm gonna do it. I'm gonna do it. Oh yes, you should. Totoo. Balitaan mo ko or imbitahan mo ako. Hindi, pupuntahan kita dito. Pupuntahan Magpapaturo ko kitchen mo. Di ba doon tayo sa kitchen mo? Ayan, konti pa po. Paano mo nalaman na konti pa? Titignan mo yung texture. Kailangan Oh. silky. Okay. So, basag Silky. na yung bigas. Okay. Or ayan, kung naaamoy mo, Tito Boy, na pagod na yung blender, yung parang Medyo papunta na yan di doon. ba? Okay na yan. Kasi, di ba, baka sumabog. So, pwede na Utusan natin. mo naman ako para may masabi ko namang meron akong Ay, ganun po roll. ba? Oo. Gusto nyo ng may roll? meron, kahit konti. Sige, pakidala po ito doon Oo, sa kabila. Dito, tinutuhanan mo Ayan, naman. dyan lang po. Yan, tatabi ko na tong extension cord. Huwag mo akong ganyan ng Tito Boy, ha? Marami kaming hugasin doon. Abay, masunurin akong estudyante. And then yan, i-divide lang natin yan. Ayan, makikita nyo, smooth na. Okay. And very important na maghugas ng kamay kasi ang kamay Correct. mo ay gagamitin mo. Pwede bang sumubok ako? Pwede. You have to have a certain... Kailangan may konting confidence ka pag ginagawa mo ito. Sige po. Oo, di ba? Kailangan... This is the very first time I... Oh, first time mo. First Okay, stop, Tito Boy, yan. Okay. Okay. Okay, lipat na po dito sa kabila. Ayan. Naghugas po ako ng kamay. Pwede ka na magtayo ng Tito Boy's puto. Yes. Ayan. It's almost ritualistic. Yes, Parang di ba? Ibang klase. Naiintindihan ko na, chef, kung bakit napaka-therapeutic ng pagluluto. Oh, wow! So ngayon therapeutic na sa inyo. Alam niyo kung bakit? Halimbawa, marami kang iniisip. Ah. And then you do something like this, you focus on what you're doing. Di ba? You don't Iisipin think mo. about anything. True. Diba? Totoo. Halimbawa, ang daming nagnanakaw sa kaba ng bayan. Gumawa ka ng puto, nothing matters but that. Diba? Yes. You and the puto. Okay. So, Ayan. ayan na. System lang natin to, Tito Boy. And that's it? Yeah, for just 10 to 12 minutes. Ah. Ganun lang po kadali. So by the time na uminit yung dinuguan natin, ready na yung puto. Galing naman. Diba? Minsan kasi, pinahihirapan natin ang madali. True. May tendency ako na gano'n na may pagka-OA dahil nga sa sobrang overwhelmed ka, halimbawa, ng lasa ng isang pagkain, parang ang itinatatak ko sa isipan ko, ang hirap siguro gawin. When in fact, it can be a simple process. Yes. Galing. And trabaho na naming mga chef, recipe writers, na padaliin yan. Diba? So you just soak the rice for 24 hours o iwan Overnight. mo. I get it. Overnight. And then put everything together in a blender. Yun ang kahalagahan ng mga manunulat na katulad mo. Yes. Pinadadali nyo ang buhay ng mga taong mahilig magluto. I get it. Diba? Hindi sila mai-intimidate. Correct. So- Because it can be intimidating. True. It can be intimidating. Diba? Putong bigas or classic puto na parang, ay, paano gawin yun? Right. Mhm. Ayan, so we wait for how long? We wait for 10 to 12 minutes, Tito Boy. Ayan, kumukulo na yung dinuguan. Ano bang gusto mong laman ng dinuguan? Lahat. Lahat. O ito, tama. May pork meat and merong bituka. Lahat. Nagkakulang. Lahat. So, sa dinuguan, puto ka ba or kanin? Puto ba ako? Ang pinapartner mo. Akala ko kung puto ako o kanin, sasabihin ko puto. O, di ba? May pinrepare din akong ano, ha? Sa dinuguan, ulam ko kasi. Ulam. Kanin So, ako kanin. Oo, pero ang puto, pang merienda. Pang merienda. Pero kung choice, kanin. Kanin. Okay. Coffee or tea? Coffee. Why? Ba't coffee ka? Kasi pwedeng
pampatapang. Alam mo ba ang epekto sa akin ng coffee? Pampatulog. Talaga ba? Baliktad tayo dyan, ha? Oo, baliktad ako sa napakaraming tao. But between coffee and tea, I'll go for coffee. I'll go for coffee. Sa mga ulam, masabaw or masarsa? Masarsa. Tamang lapot. Tama ang lapot. Yes. Okay, kasi pareho tayo. Pag kasi masabaw, parang, Oo. parang under the weather. Oo. Saka ayoko ng masabaw. Oo. Oo. Bibingka or puto bongbong? Magbibibingka ako. Wow. Oo, Sige, bibingka. tama. May bibingka kami for you. Bibingka ako. Okay. Oo. Sa mga interviews mo, Tito Boy, saan ka mas nag-i-enjoy? Yung may konting script or yung spontaneous? I only use paper when I do fast talk. Mhm. Otherwise, gusto ko yung how do you say that? Gusto ko yung we just listen to each other. Ano bang Tagalog? Nagkakarinigan. I like being spontaneous. Yes. You know, because katulad mo, teacher ako, Opo. I can do a conversation just by listening to you. Gusto mo subukan? O sige Let's nga. start with the word. Halimbawa, dinuguan. Dinuguan. Okay, dinuguan, para sa akin ay comfort food ko ang dinuguan. Kinakain ko, walang oras, walang panahon, basta meron, paborito kong pagkain. And then, pag sinagot ko yan, Chef RV, you choose from among the words that I use and build from there. Halimbawa, dinuguan, masarap na masarap. Build from masarap. What comes to mind when I say masarap? Masarap. Masarap magluto ng dinuguan. I will build from luto. Hindi ako marunong magluto. Kahit gustong-gusto kong magluto, hindi ako natutong magluto dahil una sa kahirapan namin sa buhay, wala kaming maluto. You know, I come from a very, very poor family. And then, ngayon naman, sobrang busy, hindi na ako makapagluto. Mamili ka kung saan ka magre-react. Sa sobrang busy. Oo nga, no? Sa sobrang busy, hindi na nakakapagluto. So we would normally just go to restaurant. Your favorite restaurant? My favorite restaurant, anong cuisine? Depende sa cuisine. Halimbawa, continental. Continental, edi magbubuffet ka sa mga eat all you can sa mga hotels. Hotel, I'll react from the hotel. Sa lahat ng hotel na nakita mo, na nabisita mo, Chef RV, saan ka pinakakomportable? Pinakakomportable? Peninsula. Kasi very, personalized ng service. Gusto ko yung lobby. React from the lobby. Diba? Create. O dun sa lobby, doon ko natikman yung isa sa pinakamahal na turon. Ang turon ba sa kalye ay malinis? React to the malinis. Malinis ba ang turon sa kalye? Malinis naman. Sa akin, safe na safe din. Oo. React to the safe. Safe yun kasi naniniwala ako, Tito Boy, na anything na dumaan sa apoy, safe yan. Kasi Okay. namamatay ang mga bakterya. Ano ang pinakamaapoy na nagawa mo sa buhay? What I'm trying to say, in conversations, you can actually do... Ang galing! Yes. You just build on what you heard. Oo. And then dadalhin kayo kung saan kayo pupunta. Oh, wow. Ang laking tulong yan, especially sa mga nagsisimulang katulad ko, Tito Boy. Correct. Kasi sometimes, especially, kapag ka napatabi ka sa talagang veteran na journalist, na kagaya mo, yung medyo makakaramdam ka ng kaba. Diba? So, yan pala yung isa sa mga magandang tips na gagawin mo. Use your senses. Yes. Halimbawa, tayo nagluluto. Hindi ako naniniwala sa mental block. You know, people would say, what do you do? I mean, you don't forget things that you're supposed to say. All you have to do is use your senses. Anong nakikita mo? Ano ang naririnig mo? Umuusok. Ano ang naaamoy mo? Ano ang nalalasahan mo? Ano ang nararamdaman mo? Yun, 2 oras sa talk show na yun. Totoo. I mean, just use your senses. We call that exercise make sense. Make sense. O dapat na everyday we make sense. Di ba yun ang pinaka-importante? Common sense. Kasi katulad ng pagluluto, may disiplina din ang public speaking. Opo. Oo, may konting, hindi naman konti, but there's a discipline to it. Pero I'm curious, Tito Boy. Siyempre yun, I enjoyed that conversation, di ba? Parang nagchichikahan lang tayo as friends. May time po ba na, halimbawa, may tatawag sa inyo na, Sir Boy, Tito Boy, hindi ko dapat nabanggit yan, pwede bang i-cut? Okay naman. Depende sa pag-uusap.
Ang totoong sagot dyan ay depende sa pag-uusap, pero kadalasan, I'll give it to you. You know why? No interview is more important than your life. Wow, ang sarap pakinggan. No interview, no conversation is more important than how you feel. Yun ang kulturang Pinoy. Yeah. Kasi merong mga interviews, halimbawa, may tinatawag tayong adversarial interviews, meaning hard talk yan. You know, you sit down in front of Christian Amanpour. Sometimes she does hard talk. Na adversarial. Ang goal ng interview ay makikipag-away talaga ako sa iyo. Lahat ng sasabihin mo, ipokontra ko. Why? Because I'd like to provide my audience the idea that more enlightened opinions can be formed because of disagreements. Meron naman friendly interviews. Pero ang kulturang Pinoy, hindi tayo sanay sa nagsasalita ka, papatungan ko na. Opo. Oo. Hindi tayo nakikipag-away. When you come to my set, you're a friend, I welcome you. Pero may tinatawag po talaga na hostile interviews. Lalo na sa politics. Yes. Yun. And na-enjoy mo yun, yung hostile interview. Na-enjoy ko lalo na pag accountability ang pinag-uusapan, lalo na pag public officials, lalo na pag politiko ang pinag-uusapan, ang mga politicians ang kausap mo because they are accountable to us as a public. Yes. Trabaho po ng Estado na pangalagaan ang taong bayan. They must not forget that. Yes. And kaya nandyan kayo. Kayo ang kumakatawan sa amin. Correct. Sa general public. Kami ang Di ba nagtatanong ng inyong mga katanungan. Yes. So minsan, as you listen, alam mo rin yung research mo, di ba? Kaya ano ba ang tanong na gustong itanong ng mga nanonood sa akin? Opo. And that can be tough. Yes. Dahil ang hirap magtanong po ng mga katanungan na kayo huy naakusahan magnakaw. Hindi yan black or white. You can't say yes or no, nagnakaw ka ba? Because we are in a business where, you know, ang magnanakaw pwedeng magsabing anghel siya. Oo. Ang mababuting tao ay naakusahan. You know, you don't know. Yes. Kaya kailangan discerning ka, handa ka. Katulad nyo, naghahanda kami, nagbabasa kami, malawak ang aming pangunawa. Pero ako, Chef RV, I will not sit down in front of anyone in my talk shows with the intention of harming, of embarrassing. Hindi ko gagawin yun. Oh, ang galing. I will go to the text. I will go to the story. And yan po is personal ninyong paniniwala or natutunan nyo lang along the way? Ihahalo mo ang personal mong paniniwala. Wala namang absolute eh. Yes. Your bias will always come about. Pero kailangan alam mo rin na pagbibigyan mo yung colliding opinion. Yung dissenting opinion doon sa iyong opinion. Kasi ito, I'll do a shortcut. Hindi ako naniniwala na ang usapang politika should destroy family. Yes. Hindi ako naniniwala na ang pagkakaiba-iba ng ating opinion tungkol sa politika ay dapat sumira sa pagkakaibigan, pagiging magkapitbahay. Katulad nung sinabi mo kanina na pag may nagre-request na, boy, medyo meron akong nasabi. Hindi ko ako magpapangalan ng isang senador. I did an interview with one senator. And alam mo naman ako, Chef RV, pag hindi mo ako sinabihan, tatanungin kita. Diba? Yes. And I talked about loyalty, fidelity. Last question, sabi ko, Senator, are you a loyal husband? Without beating, without missing a beat. Sabi niya, yes. Okay. So tapos na ang aming interview. Pagkatapos ng interview, si Apple Silavega, ang aking executive producer, the senator got into my dressing room and said, "Okay-edit naman yung last question." Hindi ako go, we'll edit it. Whatever it meant, maybe he is disloyal, he was. So walang tanong na mas mahalaga sa buhay ng kapwa. Ang sarap pakinggan. Igagalang ko yun. Unless na lamang ang nakataya ay napakahalaga sa bayan. Kasi may isang katanungan pa, boy, pag nagsisinungaling ang kausap mo, anong ginagawa mo? Hindi nating kultura ang magsabing, sinungaling ka. Anong ginagawa niyo, Tito Boy? Ingiti, magdadasal. May hawak ka ng rosaryo habang nag-i-interview. At may rosaryo ako lagi na Oo, dala. dyan sa loob. Ito na lang, yung crucifix, hinahawakan ko. At sinasabi ko, bahala na ang Diyos sa'yo. No, but you have to be able to provide an interview kung saan ang nanonood ang magja-judge. But I don't think I should be judging my guests. Oo. Pero, you should be able to provoke. You should be able to sometimes make your guests, lalo na yung public servants, you make them uncomfortable. Oo. That's part of the territory. Hindi naman to party lagi. Lalo na kung ang pinag-uusapan ay may kinalaman sa taong bayan. Sa taong bayan. Yeah. Sometimes you offend. Sometimes you irritate.
Sometimes you become hostile. Pero generally po, ang kultura natin talaga, pag pumasok ka sa bahay ng Pinoy, wini-welcome ka. Yes, totoo naman eh. Mm-mm. Oh, wow! Ang galing nun, ha, Tito Boy. Tingnan mo, binaliktad ko na yung mga sinulat ko sa papel. Kasi mukhang tinimingan mo yung luto na, no? Naka 12 minutes na. O sa 12 minutes po na iyon, ang dami natin natutunan. Ayan, Tito Boy, umalis Yung pala ang sikreto, pareho tayong teacher eh. Culinary arts. How do you say that? Gastronomy? You're a teacher in, how do you call that discipline? Gastronomy, food and culture. So, I teach Galing, both. oo. Well, I teach public speaking. I'm a communicator. So, pareho tayo. Yes. Oo, pareho tayo. Maraming commonalities. Sarap naman. Ayan, luto na po siya. Mahilig ka ba sa butter? Butter or margarine? Alak, ang hirap. Sa ngayon, butter. Or butter, Pero nasa ang sarap din ng margarine. Dear, pahing yung butter. Ako pinapahiran ko pa ng more butter. Huwag mong gagayahin to, Tito Boy. Sanay na po ang daliri kung mainitan eh. Oo, sa kaano na, Yeah. mainit talaga siya. O kaya mo naman, di ba? Oo, kaya siya. Oh, ang sarap oh. Oh, ayan. Ito na. Ayan, pahiran natin ng butter. Ay, dinuguan. Tikman mo muna yung Simple dinuguan. lamang. Kasi pag tinikman ko na yan, hindi na ako makakapagsalita. Oh, sige. Ito, okay. Mamaya na lang, may kanin doon. Oo. Paluluwagin natin ganyan. Ayan na po siya. Ayun, oh. See? Ganun nga lang, pwede na eh. Oh. Oh. Ang galing, O pwede no? naman. Yeah. Naghugas naman tayo ng Oo, kamay eh. Ayan. O, lagyan natin ng butter. Si Karen ba, pinagluto mo? Yes. I'm sure dear ang reaksyon. Alam mo, ikaw nga nakatayo ka dito, di ba parang si Karen yung alam mo, parang pag si kayo ni Miss Karen, hindi mo na kailangan, well, yun talaga, gift nyo siguro yung Tito Boy. Yung hindi mo na kailangan magsalita, kayo na yung magdadala ng lahat na... Imaginein mo na lang pag nag-uusap kaming dalawa. Oo nga, paano kaya yun? Dapat maraming kapitan, No, yung kinakapitan. She's one of my dearest friends. Oo, Karenina, ito na. Wala kang puto. Pwede bang tikman na? Pwede, kaso baka mainit. Pwede bang subukan ko muna para sure na hindi ka mapapasok? Kasi baka... Pwede, nahipan mo lang, Tito Boy. Oo, pwede na ito. Ito, sarap. Totoo ba? Totoo ha, hindi ako mambobola. Napakasarap. Iba kasi yung puto na rice ang gamit. Yes, iba yung texture, no? Iba. Kadalasan, yung inyong binibili, hindi rice. Ano? Harina. Hindi ako naninira. Pero kadalasan mo hindi rice. Ito masarap. Pag kasi nakita mo kung paano gawin, di ba? Madidistinguish mo yung difference between the two. Masarap siya. Masarap talaga siya. Alam mo, dear, kung si Karen ito, maharap. Maharap. Thank you very much, dear Tito Boy. At nakatapa ka dito sa kitchen namin. Maraming Napakalaking karangalan, No, Tito the Boy. honor is mine. The honor is mine. Maraming Thank salamat. you very More much. than just a chef. Alam mo, ang importante ngayon sa akin, I met a wonderful, beautiful human being. And most important of all, katulad ng aking ina na guro. What a brilliant teacher you are. Thank Thank you. you, Tito Boy. Thank you. Maraming Salamat po. O, kain na tayo doon. May kanin for the dinuguan. Di ba meron? Hinto nyo ng camera.